para sa mga first time po marinig ang IMG or International Marketing Group. So may mga first time po ba? First time marinig ang IMG? Meron po ba dyan? Type 2, if first time mong narinig ang IMG or first time na na-share sa'yo ang IMG. So ano ba yung IMG at ano yung ginagawa po natin? Tayo po ay community of savers, investors, and mga financial educators. So nagtuturo tayo ng kaalamang pinansyal at syempre tamang pag-iipon at paghahanda po sa ating financial future. And of course, ang tinuturo talaga natin is financial education. So wala po tayong ibang ginagawa kundi mag-aral po na ang kaalamang pinansyal. Kasi kadalasan, di ba, hindi naman siya naituro sa atin nung tayo po ay nag-aaral pa. So only in IMG na pwede po tayo mag-aral ng financial education. And ito po ay lifetime, di ba, na pwede po tayong matuto. And of course, through IMG, meron po tayong execution with best deals. Ibig sabihin, lahat po ng matututunan natin ay pwede agad natin i-apply, di ba, right away. So habang pinag-aaralan mo pa lang, pwede mo na agad simulan. Kasi sa IMG, continuous po yung learnings natin. At syempre, pwede mo rin kaagad simulan. Okay? And together with us sa ating mission and campaign, Senator Raffy Tulfo, kasi kilala naman natin siya bilang sumbungan po ng naaapi, di ba? Sumbungan po ng mga naloloko. So kung gusto mo ng mga legitimate na mga investment at hindi ka na ulit maloko, then join IMG community. Kasi dito po ay nag-aaral tayo ng financial education para sa susunod maiwasan na po natin ang ma-scam. Okay? And lahat ng tinuturo po natin galing po sa ating libro. Ito yung The Secret to Saving and Building Our Future. Okay? So kung nabasa mo na ito, yan, congratulations. And para sa mga first time nakita itong libro na to, isa sa nag-forward ay si Brother Bo Sanchez. Sabi niya, this book is your ticket to upgrading your financial life. So, kailangan pala mabasa natin. At the same time, kung ano man po yung matutunan natin, ma-share natin. Kasi alam niyo po, kung tayo, 84 po tayo na nandito ngayon, tayo lang yung natuto. Okay, tayo lang po yung nag-aral ng financial education or ng financial literacy. Imagine, okay, sa family mo, ikaw lang yung nag-iipon. Ikaw lang yung nag-i-invest. Ikaw lang yung nagpapahalaga sa pera. Okay? Sa tingin niyo po, paano kung yung family member natin hindi nag-iipon, magastos kasi hindi natin shinare sa kanila yung natutunan natin at nagkaroon po sila ng financial problems? Ano po yung gagawin nila? Sige nga, sa tingin niyo po, ano yung gagawin nila? Alam nila nag-iipon ka, alam nila nagbe-build ka ng wealth mo, tapos sila nagkaroon ng financial problems at hindi nila natutunan ang financial education. Ano po yung gagawin nila? Sige nga. Kamay na hiswari Yan, sabi ni Sir Philip, uubusin nila ang ipon mo, di ba? Sabi ni Coach Ana, mangungutang muna sila sa'yo. Sabi ni Ma'am Letty, hihingi. Ayan. Sabi ni Ma'am Rochelle, manghulam. Ano po yung manghulam? Parang Bisaya to, no? Okay. Sabi ni Ma'am Annalyn, sa'yo manghihiram. O, di ba? Yan, sa'yo manghihiram, sa'yo mangungutang, so mauubos yung ipon natin. Ibig sabihin, di ba? Sa kahit gaano po kalaki ng savings natin, kahit gaano kalaki ng ipon po natin, pwedeng maubos po yan. Kasi ikaw lang naman yung nag-iipon. That's why we need to share. Ganun po kaganda yung mission natin dito sa IMG. Kailangan lahat ng family members natin, lahat po ng kakilala natin ay isama natin matuto ng financial literacy, ng financial education para sa ganun po lahat tayo maging financially independent. Kaya po libre yung ating financial classes. So, bakit nga ba napaka-importante ng financial education or financial literacy? Kasi sabi sa libro, many good, hardworking, smart, young and old people fail. So in short, kahit sino pwedeng mag-fail financially, even professionals. Okay, akala ko dati pag gusto mong yumaman, gusto mong umasenso, kailangan nakapagtapos ka, kailangan may title sa pangalan mo, kailangan maganda yung trabaho mo. Pero alam niyo po, in my 6 years in IMG, okay, dito ko po nakita na kahit ano pala yung background natin, okay, maganda man yung trabaho, malaki yung sweldo, okay, may title sa pangalan, pwede pa rin mag-struggle financially. So in short, many end up retiring without enough savings and investment. Marami pong tumatanda na wala pong ipon. Kasi according to survey, only 2% po ng mga Filipino retirees ang financially independent. So ano yung nangyari po sa 98%? Kung isipin natin, nagtrabaho naman sila.
Kung isipin natin, kumita naman sila, pero bakit nung tumanda wala man lang pong ipon? 'Di ba? Anong nangyari? Okay? So these people, they don't set out to fail. Walang may gusto. Meron po bang nangarap sa atin gusto pagtanda, walang ipon? Gusto pagtanda, aasa na lang sa mga kamag-anak, sa mga anak? Meron po bang nangarap ng ganun? Gusto maging burden sa family members? I believe wala po. Kaya nga tayo nagtatrabaho di ba? Kaya nga tayo nagsisikap kasi we want to achieve financial security. Pero bakit? Ang daming Pinoy, ilang taon, nagtrabaho, nag-abroad, umuwi sa Pilipinas, walang ipon. Okay? They do because they failed to plan and manage their personal finances. So kulang po sa financial education or lack of financial literacy. Ito po yung pag-aaralan po natin ngayon. So i-share po ng ating isang coach, no? Ano ba yung mga key financial concepts that we need to learn, understand, and your financial literacy journey starts here. So I hope no marami po tayong matutunan, pwede po tayong mag-take down notes, and mas maganda ma-share din po natin kung ano yung matututunan natin sa ating family members. Okay, so pakilala ko po yung ating speaker for tonight. Siya po ay isang dating nurse no, sa UAE, pero ngayon po ay full-time financial educator na. Isa rin pong associate financial planner and a life insurance underwriter and executive marketing director of IMG. So pasa ko po yung mic kay Coach Maria Ana Rica Escat. Ayan, so thank you, Coach Rosalie C. So again, good evening, good afternoon, good morning po sa ating lahat. So before I start, pa-confirm nga po if okay ang audio, naririnig po, type 1 if naririnig. Ayan. Okay, so thank you so much. No, so yun nga, sabi ni Coach Rosalie, yan, dati po akong nurse, yan, pero ngayon full-time na sa IMG nagtuturo kasi I'm paying it forward kasi ang dami po talagang naitulong sa akin ng financial education. I'm very thankful dun sa nag-invite sa akin, yung aking kaibigan din na nurse sa UAE kasi shinare niya sa akin na makinig sa financial literacy class. Kaya sa mga nandito ngayon, 100 na tayo, no? So max na, I think. So siguro, no, itatry natin na magkaroon ng isa pang room, no, sa mga gusto pang maka-attend kasi yun nga, sabi ko, ang dami pong naitulong sa akin ng financial education, kaya be thankful, no? I-chat mo yung nag-invite sa'yo tonight na makinig kasi for sure is mahal ka niyan, no? Concern siya dahil gusto niya din ikaw is maging successful din, no? Sa pag-manage ng ating finances. So I think i-try ko ma-admit yan. I'm not sure if ma-admit pa yung iba. So dito na tayo, no, sa mga financial concepts. So sino po sa atin, no, yung palaipon, 'di ba? Yung talagang iponera, no? Pero palaging nakikita natin yung sarili natin na parang walang kinapupuntahan yung ipon natin or palagi tayo nababack to zero. So can you please type 2? No? Sino dyan? Kasi ako, no, talagang matipid talaga ako, no, hindi naman sa kuripot, no, pero inuuna ko yung mga makapag-ipon talaga. So ang dami sa atin, no, na palaipon, pero do we find ourselves, no, sometimes na parang ang bilis naman maubos ng iniipon natin. So siguro, no, merong mali doon sa ating ginagawa, no, merong tamang paraan kasi, no, kung ano ba yung mga dapat nating paghandaan. Kasi baka ipon tayo ng ipon, pero hindi natin talaga alam kung para saan yung iniipon natin. So ang tendency is napupunta lang, no, sa mga bagay na maisip natin, ang bilis natin siya magastos. So isang first concept natin is itong solid financial foundation. Ano ba yung order of priority? Ano ba yung dapat na mauna? Kung ikaw is nag-iipon, saan mo yan dapat unang ilagay? Okay, so kung nakikita nyo dyan, no, para siyang bahay, korteng bahay. So kagaya ng pagbuo ng bahay, you start from the ground pataas para masigurado natin na matibay yan. Kasi most of us, no, ako po dati is nag-iipon ako kasi gusto kong makapundar ng bahay, lupa, sasakyan, business. Kasi ito yung mindset ko na naisip ko na pagiging successful, no, para sa akin. Pero in reality, ang dami po palang, no, sa buhay na pwedeng dumating at maging dahilan para maubos lahat po ng pinaghirapan natin. So yung mga nabanggit ko is mga investment po yan. Pero hindi ko pala napaghandaan yung mga ibang bagay kagaya, for example, paano kung nagkasakit ako? Diba? Kasi nasubukan ko po talaga dati, no, na
nagkasakit, no, inoperahan, 'di ba? At sobrang taas no ng bill. So talagang naiyak talaga ako. So hindi ako handa, 'di ba? So yung naipon ko naubos din. Or minsan no nagkakaroon ng mga emergency, hindi tayo handa. So ano yung dapat nating gawin? Okay? So mapapansin nyo sa ating Solid Financial Foundation, ang una dapat nating priority is magkaroon po ng healthcare. Kasi ito po yung madalas sa dahilan kaya nauubos yung ipon natin. Kaya, ayan. So, kaya ito yung dapat nating umpisahan. At kaya siya ang priority dahil sa ang pagkuha ng healthcare, meron lang siyang eligibility. Diba? Hindi sa lahat ng oras ay pwede tayong kumuha. Kaya hanggat maaga, diba, habang bata pa tayo, pwede pang kumuha, madaling ma-approve, yun dapat no, yung ating umpisahan. Okay? Next to that is pagkakaroon ng protection. So ano ba yung protection? So kung ikaw ay breadwinner ng pamilya at andun ka pa sa sitwasyon ng buhay po na may umaasa sa iyo na anak na hindi pa kayang magtrabaho, 'di ba? O kaya magulang, no, na retired na. So sa income mo umaasa. So ikaw nag-iipon pero unti-unti mo pa lang 'yan na ginagawa. Paano kung biglang kinuha ni Lord? So ano yung protection, ano yung pamana na maiiwan mo sa pamilya mo? So anong dapat nating maggawin? Magkaroon po ng life insurance. So yan po yung ibig sabihin. Okay? And next to that is eliminate debt. So iwasan po o tapusin no yung mga utang, no? Kasi para yung butas na bulsa. So kung sa ating bahay, yan yung anay, yan yung nagpaparupok, no? So hangga't maraming utang na binabayaran, baka yung mga iniipon natin or investment unti-unti din nauubos no kahit na hangga't hindi natatapos yung mga utang. And remember, 'di ba, may interest 'yan. So sayang din naman yung tinutubo no binabayaran natin sa mga utang na 'yan. Kung iisipin natin kung inipon na lang sana natin or ininvest, no, nag-grow pa sana 'yan, no? So next to that is magkaroon po tayo ng emergency fund. Okay, so ang emergency fund, as much as possible, nakalagay sa separate na bank account at para lang sa emergency. No? Kasi hindi natin alam yung mga pwedeng mangyari. Diba? Ano ba yung sa tingin niyo yung mga emergency na pwedeng mangyari? No? Type nyo nga dyan sa chat box. No, ano yung mga emergency na pwedeng dumating no, sa buhay po natin? No? Pwedeng mawalan ng trabaho, o kaya may kalamidad na dumating, no, nasira yung bubong. So wala yan sa budget natin, pero kailangan natin ng pera para mapunan yung emergency na yan. So kung wala kang emergency fund, syempre kukunin mo dun sa naipon mo, no, or yung iba mong investment, no, kung kulang no yung naipon mo, maaring ma-sacrifice mo yung investment mo. So napaka-importante na magkaroon po tayo ng separate no na emergency fund. And saka po tayo mag-invest. Okay, saka tayo mag-invest. So yung mga sinasabi nating investment, ito yung 'di ba, nagbibigay sa iyo ng passive income o kaya dagdag na source of income mo, 'di ba? Yung hindi kailangan no yung active na partisipasyon para kumita 'yan. So 'yun yung mga itinatanim natin ng mga investment. Ngayon kung naumpisahan mo yung investment na 'yan, 'di ba? Wala namang masama, pero make sure no na binubuo mo na tong mga nasa baba. Okay? Yan. So, kung sa tingin mo, no, kung ikaw, no, kung tatanungin ko po kayo, no, ano ba yung financial situation mo right now? 'Di ba? Ano yung itsura ng financial house mo? Okay? Kung ikaw, no, ang daming naglagay no number 2, no, na nag-iipon naman sila. Ngayon, ano yung mga napaghandaan mo na dun sa yung financial house? Kasi baka nandyan tayo sa B, 'di ba? Now, tutulungan namin kayo na mapunta dyan no, sa ating Solid Financial Foundation, dyan sa ating no, A no, na foundation. So sabi nga ni Sir Rex Mendoza, no, you don't have the right to invest unless you are properly protected. So si Sir Rex Mendoza po, no, siya po ang president ng Ramver Financials, no, siya is nag-i-invest pero sa kanya mismo galing no na importante na magkaroon muna tayo ng proper protection o foundation before tayo mag-invest. Okay? So second concept na po no so itong X-curve concept. So simple lang naman po itong X-curve, dalawang linya. Itong linya pataas, yung blue, yan po yung ating kaperahan, no, law of building wealth. And yung linya pababa, yan po yung ating responsibilidad.
Okay? So dito po no sa X-curve, tandaan po natin na meron lang tayong certain period of time na meron tayong kakayanan na kumita ng pera. Okay? So, for example, kung iisipin mo anong edad ka ba nag-start na mag-work? No, average siguro nag-start at the age of 20. Okay? And ano ba yung retirement years? 'Di ba? At the age of 60. So 20 to 60, 40 years. 40 years tayo na meron tayong kakayanan na kumita ng pera. Ngayon, andun ka na ba sa sitwasyon no na marami kung ikaw is malapit na sa retirement years? No, sa tingin mo ba is nakapag-build ka na ng wealth? Marami ka nang naipon, 'di ba? Marami ka na bang na-invest? Okay? Yan. Or andun ka pa rin sa sitwasyon na kailangan mo pa rin magtrabaho kasi ang dami mo pang responsibilidad. So, andyan pa no sa taas. Okay? Kasi dito no sa ating X-curve, no, kung hahatiin natin yan sa dalawa, itong nasa left side is ito yung time na active income, no? Kailangan nating magtrabaho para kumita ng pera. Pero syempre, habang tumatanda tayo, gusto natin na mabawasan yung ating responsibilidad at andun na tayo sa kahit natutulog ka, kumikita ka. Okay? So magagawa lang po natin yan if ngayon pa lang or if dati mo na siyang ginagawa, mas maganda na dun sa kinikita mo, 'di ba, is nakakapag-ipon ka at nakakapag-invest. Okay? Kasi merong dalawang tanong na pwedeng mangyari, no? What if you die too soon? 'Di ba? Kung hindi ka pa nakaipon ng marami, 'di ba? Paano yung pamilya mo, no? Kung ikaw ang breadwinner, okay? Or kung malapit ka na mag-retire, 'di ba? What if you live too long? 'Di ba? Sapat na ba kaya yung naipon mo? Okay? Kaya tandaan po natin, no? It's not a question of what if, no? Alin dyan sa dalawa. Kasi si Lord lang naman yung may alam dyan. But it's a question of when. Anytime, pwede po yung mangyari sa atin. Kaya ngayon pa lang, dapat meron na po tayong ginagawa. Huwag po nating sayangin yung opportunity na meron tayo ngayon, yung time na meron tayo ngayon dahil, no, maraming pwedeng mangyari. So, mas maigi na yung maging handa po tayo, no? So, these are the financial knowledge, no? You work for the money, no? At ikaw ba yung tipo ng taong talagang work ng work, 'di ba? Work lang ng work, 'di ba? Para maraming pera, no? Maraming pinagkakakitaan, 'di ba? So maganda 'yon, 'di ba? Pero tandaan natin, lahat tayo darating dun sa retirement year. So as much as possible, matutunan din natin kung paano ba mag-work yung pera for us. Okay, so ikaw dapat mag-ipon at matuto na mag-invest. Learn how money works. Diba? Kasi pwede ring magtrabaho po yan. Okay, so how money works. So itong the secret of the wealthy is learning how money works. Itong rule of 72 po natin. So compounding interest. So concept po ito ni Albert Einstein. Paano ba nadodoble ang pera, no, kapag ka ikaw ay nag-i-invest? No? Marami po sa atin, 'di ba, gusto talaga na makapag-invest, pero paano ba yan mangyayari? No? Kasi yung iba po sa atin marahil natatakot, no, na mag-invest kasi maraming nai-scam. Pero kung meron tayong tamang kaalaman, 'di ba, we know sa legal na paraan na nangyayari, 'di ba, maiwasan po natin yung scam. So ito lang, no, itong rule of 72. Ito po yung ating formula. Okay? So ang 72, yan, it's a constant number, hindi napapalitan. I-divide mo lang yan sa interest kung saan mo nilalagay, i-invest yung pera mo. At yung sagot, yun yung taon kung kailan to madodoble. Okay? So 72 divided by interest equals yung taon kung kailan to madodoble. So ano ba usually yung mga pinag-i-investan natin? So meron tayong makikita na 4%, 8%, 12%. No, na mga interest, no, sa investment. So paano ba 'yan? Okay? So kumare meron tayong tatlong magkakaibigan, no? So nag-aral sila, no, na mag-invest. So si Ma'am Bridget, yan. So yung nakikita ko sa screen, nag-invest siya, no, sa 4%. Okay? So itong tatlong magkakaibigan na to, by the way, is 29 years old. Pare-parehas po sila. At meron silang tigwa 100,000 pesos. Ngayon, magkakaiba lang sila
kung saan inilagay yung pera. So si Ma'am Bridget, no, nag-invest sa 4%. So gawin natin yung formula, no. So 72 divided by 4 equals 18. So every 18 years, nadodoble yung pera ni Ma'am Bridget. So yung 100,000 pesos niya after 18 years, no, pagdating niya ng 47 years old, 200,000 pesos. So nadoble siya after 18 years. And another 18 years ang lumipas, yung 200 uli niya is naging 400,000. So at the age of 65-year-old, yung 100,000 pesos niya nag-grow to 400. Okay? So ito yung passive income, no, na tinatawag natin kasi naka-invest yung pera niya. So si Ma'am Bridget walang ginawa, in-invest na yung pera niya pero nag-grow to 400,000. Okay? So what about, no, si Ma'am Betty? 'Di ba? Medyo natuto siya, no, naka-attend siya ng financial class. Okay? So nag-invest siya sa 8%. So, i-divide natin. 72 divided by 8 equals 9. So, si Ma'am Betty, yung pera niya na 100,000, nadodoble every 9 years. So, yung 100,000 pesos niya, since ilang beses mas mabilis, no, nadodoble every 9 years, pagdating niya ng 65-year-old, 1.6 million yung inilago nung pera ni Ma'am Betty. Okay? Now, si Ma'am Garly, yan. So, si Ma'am Garly, nag-invest sa 12%. Okay, so 72 divided by 12 equals 6. So every 6 years, natudoble yung pera ni Ma'am Garly. So mas mabilis. Kaya yung 100,000 pesos niya, pagdating niya ng 65-year-old, 6.4 million pesos yung inilago ng kanyang pera. Kasi mas masipag, di ba? Over time, every 6 years na doble yung pera ni Ma'am Garly. No? So kung mapapansin nyo, itong tatlong magkakaibigan na to is same lang ng edad kung kailan nag-umpisa. Same lang ng pera kung magkano in-invest. Pero yung naging growth ng pera nila is sobrang layo, no, ng difference. No? From 6.4 million to 400,000 pesos. So yun po yung nagagawa, no, kapag ka natututunan natin, no, yung kung paano nadodoble ang pera. So, mas makakapag-decide tayo kung saan siya dapat na ilagay. Okay? Yan. So, what color are you now? No, kung ikaw is, no, sabi nga kanina nung mga nag-iipon, saan mo nilalagay yung pera mo? 'Di ba? Nandiyan ka nag-i-invest ka ba sa 4%, 8%, 12%? Okay, type niyo dyan sa chat box or kung walang nag-type siguro, no, nasa alkansya, no, yung kanilang pera. So now it's time, no, dahil natuto tayo, it's time, no, na may apply natin yung natututunan natin. No, so how to easily manage your finances so you can start building your foundation. So Miss Ana, gusto ko makapag-invest pero nahihirapan ako na mag-ipon, no, kasi walang natitira sa sweldo. So marahil, no, madalas naman laging walang natitira sa sweldo kasi ang daming binabayarang utang. So sino dito yung walang utang? So pag chat mo dyan sa chat box, you know, 1 kung wala kang utang. No, so wala masyado nag-type, no, kasi no, halos lahat po talaga may paunti-unting utang. So marahil ito yung dahilan kaya nahirapan tayo na makapag-ipon. Now, it's time na masolusyonan po natin yan. Okay? Yan. So, yan. So, why we should manage our debt? No? Kasi, ang utang, sabi nga ko nga kanina, tinatapos po yan. No? Kung meron tayong utang, dapat meron tayong goal na matapos po talaga yan. Hindi yung natapos and then dadagdagan ulit or mag-uumpisa ulit, no, na mangutang, no. Dapat hindi ganoon yung maging mindset natin. Dapat talagang matapos yung utang and then magtuloy-tuloy na tayo na mag-ipon. Bakit? No, kasi debts can turn into a disease, no, para po yung sakit, no, na pwedeng mag-control po sa ating buhay, no. Kasi kung makaka-relate po kayo, ang dami po, no, na hindi na masaya sa kanilang trabaho, hindi na masaya sa kanilang ginagawa o kaya matanda na, no, pero hindi makapag-retire sa trabaho kasi ang dami pang binabayarang utang. Okay? Hindi makapag-leave, hindi makapag-enjoy kasi kailangan mag-overtime dahil maraming binabayarang utang. So yung tipong nakokontrol niya nito yung ating buhay and naapektuhan din yung ating kaligayahan, ano? So, minsan hindi na natin na-enjoy yung moment, no? Kasi nga iniisip natin yung mga bayarin and also it limits your freedom, no? So, sometimes
meron tayong iniiwasan no ng mga tao, 'di ba? Kasi wala pa tayong pambayad. So or hindi na tayo masyadong lumalabas ng bahay. So gusto nating baguhin yung sitwasyon na yan. Kaya dapat po natin siyang solusyonan. So iwasan po natin no yung mga debt trap na tinatawag, no yung mga buy now pay later, 'di ba? Yung mga zero installment, sale and discount, 'di ba? And no down payment, no? So diyan tayo madalas no na nagkakaroon ng utang, 'di ba? So minsan nakala natin naka-sale, pero kung tutuusin, 'di ba? Hindi mo naman talaga kailangan yung gamit yung bagay na 'yan, pero binili mo dahil sale nga. No, ngayon pagkabili mo, hindi mo naman no nakatambak lang sa bahay. So kung isipin natin, 'di ba? Imbes na na-save na lang sana natin 'yan. Okay? And then yung mga zero installment din, 'di ba? No, na kuha ka ng mga bagay no na you can afford no currently, so kinukuha natin siya as hulugan, no, so wala tuloy uli matitira sa ating ipon. So most people don't have the slightest idea of good debt and bad debt. So kung itong mga bagay no na pinagkukuha natin is hindi po nagbibigay ng pera sa atin, 'di ba? Karagdagan no nakita, 'yun po is iwasan po natin. Kasi ang priority po pa rin natin is makapag-ipon. Remember, 'di ba? Maraming hindi natin alam yung sitwasyon na pwedeng dumating sa buhay natin. So kailangan maging handa. So do you want to get out of debt? No, so ang gawin natin, we have to reduce our expenses. So kailangan po talaga natin ng disiplina. 'Di ba? Magkaroon tayo ng listahan no ng mga gastusin natin, and in order for you no na talagang mabayaran yung utang is mag-cut down to yun ng mga expenses na pwede mong bawasan muna no, hindi ganoon ka-importante para mapaglaanan mo po no na mabayaran yung utang na yan, mabilis mo na mabayaran yung utang na yan at makapag-ipon ka na. And syempre pag natapos mo na yung utang na yan, huwag ka na uling umutang. Okay? Maging priority mo na makapag-ipon. Kasi kung meron kang ipon, 'di ba, kapag nagkakaroon ng emergency, meron ka nadudugot na pera. So hindi ka pabalik-balik dun sa pangungutang. Or kung sa tingin mo kulang, no, yung ang dami ko ng kinat, Miss Ana, 'di ba? Ang dami ko nang inalis sa listahan ko, sagad na, pero wala pa rin talagang natitira. Now it's time for us to increase our cash flow. Kung gusto po natin talagang merong mabago sa sitwasyon po natin, 'di ba? Dagdagan po natin yung ating source of income. Okay? So mag-isip tayo no ng ibang pagkakakitaan. Kahit na maliit no na pag-uumpisahan, no, ang importante is meron ka pang isang pagkakakitaan. Kasi kung yung sweldo mo ngayon is sapat na sapat sa mga bayarin mo, kung gumawa ka ng other source of income mo kung saan makakapag-ipon ka. Okay? Kasi kailangan nating gawin talaga yan, no? Magsakripisyo tayo, no? Kahit konti ngayon, dahil pasasalamatan po natin yung sarili natin pagdating ng araw. And syempre, get a coach. Kung ang dami mong, 'di ba, gustong-gusto mo pero walang nag-guide sa iyo, yung environment mo, yung family mo, kaibigan mo, pare-parehas kayo na may problema sa utang, then it's time for you to get a coach, no? Kagaya dito no sa IMG, sobrang nung naka-attend ako ng financial class, sobrang natuwa ako no sa environment. Kaya nga I'm paying it forward kasi alam ko na marami ko din no katulad ko noon na naghahanap ng solusyon no para ma-manage ang ating finances. So save the right way, no? Ipon muna bago gumastos, no? Ulitin ko, ipon muna bago gumastos. So sabi ni Warren Buffett, no, do not save what is left after spending, spend what is left after saving. So yung 100% of your income, okay, so pagka sumweldo ka, bago ka gumastos, 'di ba, unahin mo na mag-save. So ano ba yung mga dapat mong pag-ipunan, 'di ba? Unang-una is yung ating tithes, 10% ng ating tithes. Okay? So sa mga nagta-tithes, no, ito po is, tandaan natin, lahat ng meron po tayo is galing lahat yan ng Lord. So what kay Lord, no? So what is 10% to give back to Him, no? Yan po ay tanda ng ating pasasalamat sa Kanya. And syempre yung ating trust, no, kay Lord, na
hindi niya talaga tayo pababayaan. And then, 20% i-save mo, invest mo para sa mga goal mo. 'Di ba? And then the 70%, yun yung pagkasyahin mo para sa yung expenses and lifestyle, no? So sa mga bills, etc. So sa ganitong paraan, nadidisiplina po natin yung sarili natin. Hindi tayo napupunta sa dun sa sitwasyon na overspending. Okay? Kasi kapag baliktad yung formula, 100% of your income, bayad dito, bayad doon, kung ilan yung matitira, kamo yun yung ipunin mo, 'di ba? Alam naman natin, 'di ba? Na walang natitira diyan. Kasi yun nga, if alam mo na marami kang hawak na pera at naunang gastos, minsan ang hilap na po pigilin yung sarili. Okay? Kaya ang gawin natin, mag-save muna tayo, then mag-save, mag-invest, and then yung matira, yun yung ating gastusin. So at least na-secure na natin yung mga mas importante na bagay. So yan po yung ating abundance formula. So you live simply, no? Spend below your means, no? So kung, 'di ba, yung pagiging simple na if nadagdagan yung sweldo mo, nadagdagan yung income mo, just remain simple pa rin, no, for as long as nami-meet yung needs natin, 'di ba? Hindi rin naman po natin sinasabi na inaano natin, no, masyado nating dinideprive yung sarili natin, no? Hindi naman ganoon. 'Di ba? Ang tinuturo lang natin is unahin natin mag-save. Ngayon, kung meron pang sobra, no, after mo na mag-save, and then nabayaran lahat ng bills, kung meron pang sobra, why not you reward yourself? No, wala naman pong masama doon, no? Ang importante is nakapag-save ka na. No, ang gusto lang natin i-improve is kung laging nauuna kasi yung reward yourself, no? Yun yung dahilan kaya hindi ka nakakaipon. So, yun yung gusto nating baguhin kasi lalong-lalo na meron tayong goal na gustong ma-achieve. So, save instead of sale. So, kung meron tayong nakita sa mga mall, lalong-lalo na ngayon, no, pa Christmas season, ang dami palaging tao sa mall. Okay? So, kung dumaan man tayo sa mall, may nakita tayong sale, wag agad-agad binibili. No? So, ito yung tinatawag natin na delayed gratification. So, palipasin mo muna ang isang linggo at pag-isipan kung talagang kailangan mo yung bagay na yan. So doon mo ma-realize na may mas importante pala. So at least na-save mo yung sarili mo sa pag-spend ng mga hindi kailangan na bagay. No, reduce eating out and food deliveries. So kung may goal ka talaga na yan, bago matapos ang taon or sa susunod na taon, dapat nakaumpisa na ako ng mga investment goals ko. So medyo bawas-bawasan mo yung pagkain sa labas. Kasi alam ko lahat tayong mga Pilipino, banding kasi natin yung pagkain sa labas. Masarap kumain, 'di ba? Pero syempre kung medyo magtipid-tipid tayo, why not gawin na lang natin sa bahay? Kasi syempre mas 'di ba? May mga pagkain sa restaurant na kaya naman nating lutuin sa bahay. So in that way, mas nakaka-save po tayo. Okay? Iwas luho para iwas luha, no? So sabi ko nga, it's okay to reward yourself, no, after saving. Kung may sumobra, why not? No? Pero kung wag palaging luho. Okay? Cut the little expenses, no? Remember, your 20 pesos a day can go a long way. So, wag nating maliitin, 'di ba? Yung yung pa 20-20, no, na kaya kung sa tingin natin konti lang kasi yung natatabi ko, Miss Ana, no? Wag nating maliitin 'yon. Ang importante mag-start po yung habit na nagsi-save tayo kasi 'di ba, lalong-lalo na nag-attend tayo ng financial class ng IMG, meron palang mga paraan kung paano tayo makapag-invest. So at least meron ka na, na pang-umpisa, no? And then, tignan natin, kung saan napupunta yung mga little expenses na yan, no? Because, yan, small leak can sink a great ship, no? Yung sabi mo, pag labas mo, diba, pag bili-bili mo ng kape, diba, o tubig, no? Wherein, pwede ka man namang magbaon kung alam mo lalabas ka at medyo matatagalan ka sa labas, why not magbaon ka ng tubig, 'di ba? Para 'di ba sa sarili po din natin 'yan na desisyon kung gusto talaga nating makaipon. And syempre yung mga bisyo din, 'di ba? Magkano din 'yan, no? So imagine if you start
saving kahit pa 20-20 araw-araw, 'di ba? If nag-start ka na gawin 'yan and natuto ka na mag-invest, no? 10 years from now, 20 years from now, 30 years from now, 'di ba? How much na yung pwedeng pwedeng 'di ba, maging growth no ng pag-iinvest natin, no? Ilang years ka na ba na nagwo-work? Yan. 'Di ba, imagine 5 years, 10 years, 20 years, no, saan na napunta no yung mga yung kinita natin? 'Di ba? Imagine kahit 20 pesos man lang sana no doon sa ating sinweldo is na i-save pala natin or na i-invest, 'di ba? Malaking bagay na po pala siya no pagdating ng araw. Okay? So understand where your money goes, no? Saan napupunta yung mga kaperahan po natin, no? Remember, those are hard-earned money. Diba? Pinagharapan mo 'yan, kaya as much as possible ilagay po natin siya sa tinatawag natin na asset, no? Pag sinabi mong asset, 'di ba? O yung mga investment, no? Dapat asset 'yan. Pag sinabi mong asset, nagbibigay 'yan ng balik sa iyo, no? Pera. Okay? So ano ba yung mga pinaglaanan mo, no? Kung ikaw is working dito sa Pilipinas, ilang 13-month pay na yung dumaan sa kamay mo? Ano yung mga pinagbibili mo dun sa 13-month pay, no? So sino na ba yung nakatanggap ng 13-month pay? Meron na ba? Bonus? Parating pa lang? Okay, so kung parating pa lang, yan, make sure na this time mailagay mo yan sa tamang lugar, no? Doon sa magbibigay sa iyo no ng balik ng pera, kasi marahil no, sino ba dito yung gusto palaging bago yung kanyang cellphone? Okay, yung gusto no nangongolekta no ng mga bags, relo, 'di ba? Sa sasakyan, kondo. So ano ba to sa tingin niyo ng mga to? 'Di ba? Yung cellphone, no? Or mga ganyan. Sa tingin nyo ba, yan ba is asset o yan is liability? No? Chat nyo ba dyan sa chat box? Depende, no? Sabi ni Coach Rosalie. How about yung iba? Sa tingin mo, no? Kung sino yung mga may Rolex dyan, no? Or sino yung may watch, no? Bags, ano ba yung nandyan sa ating screen? Sasakyan, kondo, no? Yung iba nagsasabi liability. Yan, yung iba nagsabi depende. Okay? Yan. So, itong mga bagay na po na to, it can depende nga, no? Kasi, for example, no, cellphone, iPhone cellphone, it can be an asset din. Kasi kung yung cellphone na yan, di ba, maganda yung quality at ginagamit mo yan sa pang-business, di ba? Kasi maganda nga naman yung pwedeng maging quality ng picture and then yung pag-respond mo, di ba? Nakakapagbigay ng income sa'yo is asset po yan. Pero kumuha ka lang ng iPhone dahil paporma, 'di ba? Hindi mo naman pag nakakakitaan, doon po siya nagiging liability. Okay? So for example, mga bags, 'di ba? So kung hindi naman siya yung limited edition o kagaya diyan sa relo, hindi siya yung limited edition na item, 'di ba? So hindi siya lumiliit yung value. Kaya baka wala ng value pagdating ng paglipas ng mga taon. Pero kung ito yung tipong limited, no, limited ang kagaya no ng mga ng Rolex. So it can be an asset, no, kasi tumataas po ang value over years, no? Pag ganun din po no sa sasakyan. Kung kumuha ka ng sasakyan at in-enroll mo sa Grab or anything no na ano bang tawag doon? Pasabay ba 'yon? No, yung 'di ba pinagkakakitaan mo, asset po 'yan. Pero kumuha ka lang no ng sasakyan dahil 'yun nga service mo. Service mo, sabi mo sa sa pagpunta sa work pero mag-isa mo lang, how much din yung nagagastos mo sa gasolina, sa toll gate, etc. So liability. No, same with sa pagkuha po ng bahay. Okay? So kung pagkuha ng kondo, okay? So no, marami po sa atin talaga dream house, no, something ganon. So but yun nga, if still no hindi yan nagbibigay ng kita sa atin, no, it's still a liability kasi syempre nagbabayad tayo no sa amilyar, etc. Okay? So naglalabas tayo ng pera kumbaga. Okay? So tandaan po natin no yung mga investment na kung ano man tayo no yung iniisip natin na investment tayo right now, no, make sure no na yan ay nagiging asset sa atin or na-identify man lang natin kung ito ay asset or
liability. Okay, so the bottom line is we all need to build our solid financial foundation. So lahat po no ng mga nabanggit natin, ways how to save and invest, but make sure no na you are doing it the right way. You start from the ground pataas. Okay? Yan, so yung gagawin natin. So, where do I get my total financial foundation? So ito na. Natuto na tayo kung paano ang dapat na gawin. Ngayon, paano ba ako makakapag-umpisa? Saan ako makakakuha ng aking healthcare, ng protection, at investment. So dito no, ang nagustuhan ko din dito sa IMG, meron tayong mga access no sa mga financial services. So nabanggit nga din no ni Coach Rosalie kanina, IMG is meron na tayong mga partner company na mga financial service. So it will help us build our foundation. So imagine no meron ng healthcare, no, sa IMG meron life insurance, no, non-life insurance, sa investment at iba pa, no? Kaya sabi ko nga kanina, assess yourself dun sa foundation, anong itsura ng financial foundation mo kasi hindi naman namin alam ano yung current situation mo right now. Ngayon kung na-identify mo na kung alin sa tingin mo yung wala pa dun sa building blocks mo. So sa IMG matutulungan po natin yung sarili natin na mabuo yan. Okay? Kasi meron one-stop shop no sa IMG. So become an IMG member, 'di ba? Para mabuo mo na yung iyong financial foundation, no? Kasi ang dami pong mga benefit. Unang-una is education. So ang pag-improve no yung way para maging successful tayo is magkaroon po tayo talaga ng tamang mindset. And the right way or the best way is to educate ourselves. So sa IMG, unlimited po ang financial education. So meron tayo, ilan lamang to actually itong 5 workshops na to. Ilan lang po sa mga matututunan natin. So kagaya ko po noon, no, wala po talaga akong kaalam-alam. Alam ko lang, work hard, 'di ba? And earn money and then save. Hanggang doon lang po ako. Pero dito sa IMG, ang dami ko po talagang natutunan at nai-apply. And now I'm sharing it. Pangalawa is to execute. Diba? Siyempre, natutunan natin, kailangan may apply mo yan. Diba? Kasi walang mangyayari o kaya sinasayang mo lang yung oras mo kung ikaw ay isang seminarista lang. Okay? So, no, don't get me wrong. Ang ibig ko pong sabihin no, sa seminarista is yung attend lang ng attend ng seminar pero hindi naman siya ina-apply. So, napaka-importante is i-execute natin. So, once you become an IMG member, you become a saver. Okay? So, automatic meron kang, kumbaga, PDF savings account. Okay? So, kung wala ka pang bank account no, sa IMG, diba? Magkakaroon ka ng savings account, no? Kung wala kang mapaglagyan ng pera mo kasi laging nagagalaw ng utang, kinukuha. So, dito sa IMG, magkakaroon tayo ng savings account na merong 1,000 na kaagad, no, na savings. O, no? So, dito na siya mag-uumpisa kung ano yung dun wala sa foundation mo na gusto mong umpisahan. Okay? Siyempre, dahil nagsisave ka na, siyempre, sabi nga natin, you have to build your foundation ng tama. So, you start from your healthcare, life insurance, etc. So, dito sa IMG, andyan ang Kaiser, no, na partner natin no, sa healthcare. And then, Manila Bankers Life sa insurance. So, daanan ko po no, itong si Kaiser. Maganda po itong savings program na to dahil it's a lifetime no, na healthcare. No? Isa siyang long-term healthcare. So, maganda dito no, kay Kaiser, 7 years lang tayo na magsisave, no, maghuhulog for our healthcare. And after 7 years, lifetime na po siya. Okay, so sa mga merong healthcare dyan, kung ikaw is nag-work sa company, di ba marahil ikaw is merong HMO na tinatawag or healthcare. Di ba? So maganda po yun, it's very good. But yung healthcare na po na yan na benefit sa company is just temporary. Paano kung nag-retire ka na? Eh, paano pa yung, ano na yung, madadala mo ba yung healthcare mo sa company? Hindi po. Kaya ngayon pa lang no, kahit kung meron kang mang healthcare sa company mo, start ka na din na magkaroon ng long-term healthcare mo. Okay? Kasi habang meron kang trabaho, meron kang income, 7 years lang naman yan.
no? So at least kung natapos mo ang 7 years, dumating yung years ng retirement mo, meron ka pa ring healthcare na secure mo na yan. Okay? Huwag mo na i-delay yan. Huwag mo nang antayin na mag-retire ka pag wala na yung benefits sa company sa kakakukuha. Ang problema kasi, kung 60 years old and above na yung ating edad, baka hindi ka na pwede. Okay? So, sabi ko, ang pagkuha ng healthcare, it's a privilege, meron lang siyang eligibility. Kaya, start as early as possible. No? After 7 years, no, at least masecure mo na yung iyong healthcare. And ang maganda dito, in case may mangyaring masama, si Kaiser po is transferable upon death ni policy holder. So, may waiver of installment, matransfer ang policy sa iyong beneficiary. Yan, at meron pa silang matatanggap na pera kasi meron din tong term insurance at accidental insurance. So may pera din po na matatanggap, no? And ang maganda dito, no, sa Kaiser, kapag hindi mo nagagamit, for example, healthy naman ako, no, Miss Ana, 'di ba? Saka na ako kukuha kasi hindi ko naman siya magagamit. Okay? So kay Kaiser, kapag hindi mo nagagamit, tumutubo yung iyong healthcare fund. So nag-grow din po siya. Kaya wag mo na siya i-delay, no? Start as early as possible kasi po wala pong sayang kay Kaiser. Okay? So ito lang ito yung mga plans, no, na pwede pong nating pagpilian sa Kaiser. Pwede kang mag-screenshot ngayon, or if you want to know more about Kaiser, no, i-chat mo kaagad yung nag-invite sa'yo. After this, no, orientation, yan, kung ito yung interest natin, yan, para mag-guide ka po niya sa plan, no, na gusto mong umpisahan. Okay? Kasi ang goal natin is to build our foundation. So, wag mo nang i-delay, start mo na yung iyong Kaiser Savings. Yan. So, si Kaiser, doon sa ating foundation, kung babalikan na uli natin, 'di ba? Si Kaiser ay isang healthcare plus meron siyang life insurance and investment. So, ito din yung best way to jumpstart yung ating foundation. Kasi sa isang savings program, 3 na kaagad yung na-build mo. So, alon na lang yung yung i-work out, no? So, yung utang and then emergency fund. Okay? So, 'di ba, nakikita natin yung improvement, no? And dito din sa IMG, meron no partner natin ng Rubber Financials. Kung sa tingin mo dun sa foundation mo, meron na ako, Miss Ana, ganito ganyan. So, ang gusto kong dagdagan is investment. So, dito sa IMG, we have the access to invest no sa mutual fund or sa direct stocks. So ano ba yung mutual fund and direct stocks? Ito po yung nagiging investor tayo sa mga companies. Jollibee, SM, Ayala, 'di ba? So kung gusto mong matuto at makapag-umpisa na mag-invest sa mga companies na 'yan, kahit na maliliit na halaga, it is possible. So just become an IMG member, okay? And then third, benefit, is yung environment. Okay, so napakalaking tulong po talaga na nasa tamang environment po tayo. Okay, kasi ito yung tutulong po sa atin na ma-achieve yung goal natin. Kasi syempre kung pare-parehas kayo sa community na palaipon, pala-invest, of course ikaw din palaipon, pa-invest. No, ngayon kung ikaw lang gusto mong mag-ipon, mag-invest pero napapalibutan ka ng mga taong palautang, 'di ba? Yung pag nakikita ka nakautang ka na ba? No? Umutang ka para tumaas ang credit limit mo. No, kung ganong tipong tao, yung palagi po nating kasama, then we are in the wrong environment. Okay? So dito sa IMG, community po tayo ng savers and investors, no? Kaya mapapansin nyo, 'di ba, nakakaipon, 'di ba, nababago yung buhay, 'di ba? Kasi wala naman pong taong nag-ipon na nalugi. Diba? Alam ko po is, ang taong nalulugi is yung hindi nag-iipon. Okay? Yan. And yan, ganyan po, ito yung ilan sa mga pictures natin sa ating mga convention sa IMG. So, kung gusto mong maging parte, nakaka-lift up, talaga ng self-esteem, kapag yung kasama natin is nai-inspire po tayo palagi. Diba? And another benefit is the entrepreneurship. So, kung andun ka naman sa sitwasyon na gusto mong matuto na magkaroon ng other source of income. So dito sa IMG, pwede mong matutunan na maging parte ng financial industry. Yan, makapagturo sa ibang tao, magkaroon ng sariling business, madagdagan yung
income mo para mas mapabilis mo na ma-build yung iyong foundation. And sa IMG, marami pong benefits. So hindi ko lang siya ma-discuss lahat, no, kasi kulang yung oras natin. Pero ang dami po, no, yung benefits natin sa IMG, na kung saan ito yung mga benefits na makakatulong po sa atin to build our foundation. So ito, no, maliliit na lang siya, pero as of now, no, 62 benefits po ang meron sa IMG. Okay, so how to start, no, in IMG? No, meron tayong tinatawag na basic membership. So it's a one-time membership and lifetime. So nire-renew na lang po natin yung ating accreditation. So 6,000 Philippine membership. Okay, so kanina may mga nag-type, no, nasa UK, nasa ibang bansa. Meron tayong tinatawag na international membership. You have the option po na mag-international. May additional, no, na benefits po pagka international. Ngayon, ang rate natin is depende po, no, sa bansa. So i-chat mo na lamang po yung nag-invite sa'yo, no, kung ikaw is OFW, no, na nasa ibang bansa. So once na nag-start ka sa IMG, you become an IMG member, magkakaroon ka po ng account katulad nito, and may mga automatic po, no, na benefit. Like, no, i-highlight ko lang, 50,000 Fidelity Life, so it's a burial insurance. No, activated po yan agad, no, na policy po natin. And 100,000 pesos accidental insurance coverage from Manila Bankers Life. And 1,000 initial savings. No, ito yung nabanggit ko kanina, na meron kang PDF savings account kaagad. So, di ba, ma-start mo na talaga sa sarili mo na may apply po yung mga natutunan natin, hindi lang yung dumaan, no, sa na napakinggan natin. Okay, so this is the start, no, for you to build your foundation. So pwede ka dyan, no, sa basic membership, or the second, no, option, no, pwede ka nang mag-proceed din kaagad sa associate membership. So si associate membership, it's a combination, no, ng 6,000, no, basic membership, and then yung Kaiser savings mo. Okay, so sa Kaiser savings mo, depende sa mapipili mong plan. So yung sample natin is yung K100 na plan. So kung ang monthly nun, mag-start ka ng monthly ng K100 na plan, and then yung membership sa IMG, so yung initial investment mo is 12,382. Okay? So ano ba yung mga madagdag na benefits? So meron kang 1 million personal accident insurance, no, 500,000 memorial benefits. No, ito yung galing, no, sa benefits sa Kaiser. No, 1.1 retirement and healthcare fund, no. So ito yung maturity, no, ng iyong Kaiser long-term healthcare. 1,000 initial savings, no, sa iyong PDF, 'di ba? And ma-unlock mo din yung business program, no. So imagine associate ka, 'di ba? Meron ka na agad business, no, na pwede mong umpisahan. So you can earn, no, sa business na yan, you can earn an extra income of 20 to 50,000 monthly. So this is a business. So kung tatrabahuhin mo talaga, this is really possible. Okay? So yun nga, again, it's a little bit different, no, kapag ka international yung membership mo. So depende, no, sa iyong bansa. So yan, no. So yan yung ating IMG. Okay? Paano pag-start? No, wag mong sayangin yung oras mo, no, isang oras mo na pakikinig. Wag mong sayangin lahat ng natutunan, kailangan po may apply natin 'yan. So, let us hear, no, some, no, real story, no, kung paano sila natulungan ng IMG. So, meron lang kung mga tatawagin, no, na sharer, and siguro it's better to let them, no, introduce, no, para mas ma-share niya sa inyo yung kanyang journey, no, nung nakilala niya si IMG. So, ready na ba, no, si Ma'am Annabel Delfonso? Yan, go ahead, unmute na po, Ma'am Annabel. Hello. Sige, go ahead. Good evening. Dinig po ba? Clear? Yes, loud and clear. Clear. Ayan po, magandang araw, magandang tanghali, magandang gabi sa ating lahat. Saan man po tayong panig ng Madonaro. Ako po si Annabel Delfonso, Bell for short. Pagka-close tayo, pwedeng Beautiful.
Ako po ay isang IMG Associate Financial Planner ng Registered Financial of the Philippines, a Certified Property Manager and Administrator. Business owner din po ako, and under sa Manila Bankers, I am a life license underwriter. Before IMG po, meron naman po ako magandang trabaho. Meron din po akong business nga na pinapatakbo. May iba pa po akong mga extra sources of income. Nagtatrade din po ako sa Philippine stock market na nagbabuy and sell ako ng mga stocks. Nag-i-invest din. And then before, ako po ay financial advisor din ng BDO Life and AXA. Kaya hindi na po bago sa akin yung tamang pag-build ng financial foundation. And actually, I met IMG because I want to complete yung solid financial foundation ko. Kasi ang kulang ko na lang po is yung healthcare. Bakit nahuli yung healthcare? Kasi ang alam ko lang na healthcare is yung traditional po na short term. Hindi ko alam na meron palang long term healthcare na 7 years lang babayaran, and then I can set up na yung aking healthcare fund for life, di ba? So ang alam ko lang, yun nga, yung bayad ka ng bayad every year. Kung magamit ko, okay. Kung hindi, wala akong inaasahang balik. So sabi ko, dahil bata pa naman ako and healthy living naman po ako, sabi ko parang hindi ko pa siya magagamit dahil yun nga, bata pa naman ako. Hindi ko pa siya nakita, no? But then recently, before nung naghanap na nga ako ng healthcare, yung na-hospital po kasi yung nanay nung asawa ko. And then, ayun nga, doon ko na-realize na ang laki pala ng gastos ng ospital. Then I realized na paano kami pagtanda namin. So sabi ko talaga sa mister ko, kailangan na pala talaga namin maghanap ng healthcare para mapaghandaan na namin yung future namin. Ayun. So through Kaiser, yung diniscuss ni Ma'am Ana kanina, doon ko na kilala si IMG. Nung umattend ako ng product orientation ng aking coach, na si Coach Rosalie, ang tanong ko talaga, sa sobrang nagandahan ako sa product, ang tanong ko talaga sa kanya, Coach, paano ibenta yan? Kasi may experience na ako sa may experience na ako sa pagiging financial advisor. So, alam ko talaga na maganda yung Kaiser kasi 3-in-1. So, sabi ko, gusto ko siyang gawing business. And then, doon ko palang nakilala si IMG. Na si IMG pala yung exclusive broker ng Kaiser. So, yun ang history. Ngayon po, ginagawa ko itong Kaiser. Ginagawa ko itong IMG as part-time kasi may iba pa naman din po akong pinagkakaabalahan. And sa ngayon po, ang naibigay naman na sa akin ni IMG, eto ma-share ko lang din, almost 16 years na akong nag-work. Bata pa lang, hindi kasi kami mayaman, So, college pa lang, start na ako nag-work. So, yun, may mga work ako from private, meron din sa government, pero talaga naman, ito lang IMG yung nakapagpa-abroad sa akin, tapos libre pa. So, yun lang. Share ko lang kung nandito ka para sa business, kung halimbawa, humihiling ka sa Diyos, nabigyan ka ng extra income, or bigyan ka ng pagkakakitaan mo kung walang hanap buhay ngayon, or business, may i-build mo habang may iba kang work, masasabi ko lang po, nasa tamang business na kayo. Kasi yung IMG po is nasa financial industry siya. And kung isa-search mo sa Google kung ano yung mga business, ano yung mga industry na maganda yung pasok ng income, financial industry po, isa sa mga lalabas dyan. So with IMG, nasa tamang business ka na. Ngayon po, ito naman business, hindi mo naman to gagawin mag-isa Ang maganda po sa IMG, may system na to. May system na nasusundin mo na lang, gagawin mo na lang. And then may mga coaches naman na mag-guide sa'yo. So, yun nga, kung humihiling ka sa Diyos na, yun nga, na tulungan ka sa kasalukuyan mong financial situation, baka ito na po yung sagot doon. Tingnan mo na lang, di ba?
sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, ang big message ko po, IMG can deliver the income you want. You just need to decide. Take action and join IMG to do the business. And kung gusto mo naman, kung nandito ka naman para ma-orient ka kung paano talaga makapag-ipon at makapaghanda para sa magandang future mo, then you just need to execute and start saving for your future. So, yun po. That's all for today, for tonight. Next po, may magsha-share pang isa. Ayan, so thank Coach. you, Ma'am Annibel. So, palakpakan naman natin no, si Ma'am Annibel for sharing kasi ako ay nai-inspire, di ba? Nakaka-inspire po. And real life, experiences po no, as an IMG member. Okay? So, next naman po na mag-share po na nandito ngayon ay si Ma'am Annalyn Tersenyo. Ready na po ba siya? So, siya na po ang magpapakilala no, sa kanyang sarili. So, I think naka-unmute na kanina. Sige po, take it away po, Ma'am Annalyn. Good morning, good evening sa inyong pong lahat. Ako po pala si Annalyn Tersenyo, Certified Associate Financial Planner, Life License po Underwriter. At ngayon po ay Senior Marketing Director at na-award po ako sa Bangkok, Thailand last December. Before IMG, bago po pala ang lahat, I joined IMG ng January 21, 2022. Ako po ay isang empleyado sa loob ng 21 years sa isang printing company. Ngayon, bago ko nakilala si IMG, ako po ay na-scam. Kaya, noong December, ako ay medyo sad na sad kasi anong gagawin ko? Na-scam ako. Wala akong kahit ano. Wala akong panghanda sa Pasko. Naubos lahat. Hanggang sa nakita ko si Ma'am Ana sa Facebook. Natakot ako mag-try kasi na-scam ka nga. Pero ganun pa man, tinuloy ko pa rin. Siguro mga 3 months din ako niligawan ni Coach Ana. Pero siguro will na ni Lord, nakakawa naman itong batang to kasi pagod na sa paghahanap ng tamang landas. Kaya nag-join ako sa IMG. Nag-join lang muna ako. Pero hindi pa ako join on. Kasi, takot pa. So, pero dahil sa nag-attend ng mga trainings sa IMG, so doon ko natutunan ang tamang pag-i-invest at pag-iipon para sa future. Para hindi po tayo maging pabigat sa ating pagtanda, sa ating pamilya, lalo na sa mga anak. Ngayon po, before IMG, yun nga, baon ako sa utang, walang ipon, katulad ngayon magpapasko, ang iniisip namin, paano pasusin yung 13 months. Saan pupunta, kakain, mamamasyal. Pero ngayon, alam ko na kung saan ko siya dadalhin. Dahil may Kaiser ako, i-invest ko siya, lalagay ko sa mutual fund, dahil natutunan ko na yan sa IMG. Na dati, pagtapos ng 13 months, pagkatapos ng Pasko, 0 na ang laman ng ATM. Pero ngayon, pagdating ng end of the year, kahit paano, may laman na ang aking ATM. Kasi ginamit ko ng ayos ang aking pinaghirapan. Tsaka malaki na itulong sa akin ng IMG. Dahil ang IMG before, at the age, simulan pinanganak ako, 52 years old na ako ngayon, hindi pa ako nakasakay ng eroplano. Pero dahil sa IMG, nakatravel ako. Biruin mo, in just 1 year, nakatatlong country. Tapos next year, I'm going to Singapore. At unti-unti ko na sinisimulang matapos ang aking financial house. Ngayon, ang may masasabi ko lang, sa lahat, hindi pa naman huhuli ang lahat para sa atin. So, kahit anong edad mo, kahit anong status mo sa buhay, kailangan meron tayong financial literacy para alam natin kung ano ang tamang proseso para hindi po tayo habang buhay nagtahan. Kasi ang katawan natin tumatanda, napapagod. Pero pag ang pera, tinuruan natin kung paano ito mag-work, darating ang oras
hindi na tayo magpapakahirap na magtrabaho ng magtrabaho. Pera naman ang pagtrabahuhin natin para sa atin. At ang masasabi ko lang, sa panahon ngayon, kailangan nating ibahin yung naging kaugalian before na palakihin natin ang anak natin, didepende tayo sa kanila, or magiging pabigat tayo. Ano ba ang gugustuhin natin na pagtanda natin? Tayo ba ay tutulungan ng anak natin or tayo ang tutulong sa anak natin pagtanda natin? Pero dahil naturuan na tayo ni IMD, ituturo niya sa atin ang tamang paraan para pagdating ng tayo ay may nasa senior age na, hindi na tayo magiging pabigat sa ating pamilya. Sila na ito na ang magtuturo sa atin kung paano natin iaayos ang buhay natin. Di ba ang sarap ng pakiramdam na pagdating natin ng senior years natin, masaya tayo, nakaka-travel tayo, nakakaalis tayo, hindi tayo pabigat sa ating pamilya. Kaya sa mga kasama ko dyan, na mga empleyado, ay siya nga po pala, ay ang IMJ ginagawa ko part-time lang po. Dahil sa ngayon po, ako ay may regular work pa, pero darating ang araw at mamadaliin ko na rin. Gusto ko na rin mag full-time ng IMJ para mas marami akong matulungan at ma-share ko ang mission ni IMT para wala nang masyadong maghirap na Pilipino. Dahil sa panahon ngayon kasi maraming naiinganyo sa mga Shopee. I-save na lang natin yan kasi kahit maliliit lang yan, sa halagang 20 pesos, pwede tayong mag-invest. Pakunti-kunti man yan, pero darating ang araw, mapupuno din ang ating sisidlan para pagtanda natin, meron tayong madudukot, hindi tayo aasa sa iba. Yun lang po. Salamat. Ayan, palakpakan naman po natin. Virtual clap naman po sa ating napaka-inspiring po na mga sharers, no? Si Ma'am Annibel and Ma'am Annalyn. O, di ba parang Ana pala lahat, no? Yung ating mga speaker po ngayon. So, congratulations everyone and congratulate mo rin yung sarili mo kasi nandito ka ngayon. So, ito po yung first step para ma-achieve natin yung ating mga financial goals. Okay? So, kanina shinare na ni Coach Ana, ano ba yung steps paano po tayo magsisimula, yung basic and yung associate. So, message po natin yung taong nag-invite sa atin para masimulan na po natin yung ating financial journey no dito sa IMG. So, before we end po yung ating webinar, i-share ko lang sa inyo itong mga last quote. So, the kind of life that you live tomorrow depends on the choices we make today. Ayan. So, nakinig tayo, pero mas maganda po no kung ano man yung napakinggan natin, natutunan po natin, ay mai-apply po natin. Kasi ito po yung first step para ma-achieve natin lahat ng mga financial goals po natin. So we need to do something today that our future self will thank you for. Okay? So tayo po yung magdi-decide anong kinabukasan po ba yung gusto natin. Ano ba yung nai-imagine mo sa sarili mo 5 to 10 years from now? Nakikita mo ba yung sarili mo na nagtatrabaho pa rin 5 to 10 years from now na wala pa ring ipon? Nakikita mo ba yung sarili mo na 5 to 10 years from now meron ka ng malaking ipon, meron ka ng choice na hindi na magtrabaho, hindi na bumalik sa abroad, di ba? So kung nai-imagine mo yan sa sarili mo, again, we need to do something today that our future self will thank you for. Kasi anuman po yung mga financial decisions na gagawin po natin ngayon, may ano po yan, may consequences po yan pagdating ng araw. Okay? So, syempre, kapag nag-decide tayong mag-start, okay, start yung financial journey natin ngayon. Possible po lahat ng mga financial goals and dreams natin, ma-achieve po natin yan in the future. Okay? So, if we are born poor, it's not our mistake. No, karamihan sa atin, kaya talaga nagsisikap, di ba, nag-abroad, kasi gusto maka-experience ng mas magandang buhay. Okay? Hindi naman po natin kasalanan na ipinanganak tayong mahirap, di ba? Pero sabi nga ni Bill Gates, if we die poor, maaring kasalanan na po natin yun. Ibig sabihin, wala tayong, kumbaga parang, hindi natin binigyan yung sarili natin ng chance na i-improve po or baguhin po yung financial life po natin. So in IMG, of course, lahat po ng kailangan po natin ay nandito na.
Okay? Lahat po ng problema natin sa financial, nandito na po yung sagot. So kailangan lang po talaga natin i-submit yung sarili natin na kumbaga i-embrace mo na dito sa IMG is magkakaroon po ng changes sa finances po natin as long as i-apply lang po talaga natin yung matututunan po natin. So once again, congratulations everyone, and I hope pag sa next webinar po natin ay may kasama ka na mag-a-attend. Okay? So i-announce din po namin kung kailan po yung ating next schedule, pero for now, congratulations once again sa iyo dahil nandito ka, and huwag mong kalimutan balikan yung taong nag-invite sa iyo sa ating webinar class, kasi kung may mga katanungan ka, siya po yung makakasagot. Mag-schedule ka na agad ng video call, huwag ka munang matutulog. Okay? Tawagan mo siya right after this webinar kasi siya po yung makakatulong sa iyo how to start, and mas maganda talaga kung ngayon din po ay magsimula na po tayo. Okay? So